Anong sabi mo? Anong gagawin mo? Bulalas nila Lane matapos niyang sabihin ng balak. Zack and I are moving in together. Kumurap sila Lane ng ilang ulit. Tila hindi pa rin ito naiintindihan ng ibig niyang sabihin. Maaaring dahil masyado pang maaga para rito at natutulog pa ang diwa nito. Nagiya kasi siya rito mag-almusal sa labas para magkausap sila bago siya pumasok sa opisina. Anong ibig mong sabihin you're moving in together? O maaari naman short circuit na talaga ang utak nito matapos marinig ang sinabi niya. Makikipag-live-in ka? Ikaw? Kay Zack? Seryoso ka ba? O gusto mo lang akong bigyan ng heart attack? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na noong 1 buwan mo lang siya nakilala. Almost 2 months na actually. Pagtatama niya. And Lalaine, seryoso ako. Lord in heaven, anong nangyari sa'yo? Sumandal ito sa upuan. Pinag-cross ang braso sa tapat ng dibdib nito. Tinanggal iyon. Umupo ulit ng diretsyo. Hinawakan nito ang kape. Itinapat iyon sa bibig pero ibinaba ulit bago pa makainom. Isang serye iyon ng mga aksyon na nagpapakita sa kanya nag-iisip ito ng sasabihin at hindi makaisip. O kaya naman ay hindi na malaman kung paano iyon sasabihin sa paraang mauunawaan niya. Hindi ba ikaw nagpasimula nito? Tanong ni Vivian. Nanlaki ang mga mata ni Lalaine. Hello? I ask you to get laid before you die of old age. Napalakas yata ang boses nito kung kaya't nagtinginan sa direksyon nila ang ibang taong kasabay nila na nag-aalmusal ng umagang iyon sa Cafe France. Buti na lang at napansin din iyon ni Lalaine. Mas mahina na pero halatang nanggigigil ang boses nito nang sunod na magsalita. Hindi ko sinabi sa'yo na kasamahin mo nang hindi pa kayo kasal. Seriously, Vivian? Seriously? Itinuloy na nito ang pag-inom ng kape. Ngunit tila may naisip bigla. Inilapag nito sa mesa ang tasa. Wait, nung sinabi mo na you're moving in together, ano eksakto ang ibig mong sabihin? Lilipat ka sa bahay niya? Heto na po. Wala naman siyang bahay, di ba? Naikwento ko na sa'yo na sa hotel lang siya nakatira. Tumirik ang mga mata ni Lalaine. Unang linggo pa lang ng pagkakakilala niya kay Zack, ay nabanggit na nito na bagamat nasososyalan ito sa ideya ng isang taong kayang tumira sa hotel ng pangmatagalan, hindi eksakto nito pinagkakatiwalaan ng isang taong walang permanenteng address. Kahit daw gaano pa ito kagwapo, ang isang taong hindi nakakaisip ng permanenteng lugar ay imposibleng makaisip ng permanenteng relasyon. Inulit nito ang sentimentong iyon. Wala siyang permanenteng address, wala siyang permanenteng trabaho. So ano, gwapo lang siya? Wala siyang sagot doon. Nagbuntong hininga si Lalaine. Vivian, doesn't that tell you anything? The man doesn't know anything but play. And given that, dapat ganun lang ang level na tatanggapin mong relasyon sa kanya. Hindi pa rin nagsalita si Vivian. Sa halip ay ipinaramdam niya sa kaibigan ang determinasyon niya ukol sa bagay na ito. This isn't negotiable, right? Tanong nito. Tumango siya. Fine, so hahanap kayo ng bahay niyo? Umiwas na siya ng tingin dito. Kunwari ay abala siya sa paghalo sa kanyang kape. Mahina ang boses niya na magpaliwanag siya. Hindi ako pwedeng basta lumipat ng bahay. Siyempre, magtataka si na mami. Kaya kinumbinsi ko muna si Zack na sa bahay ko na lang muna kami. Ayun, so wala kang plano magsabi sa inyo? Lalaine, alam mo naman kung gaano ka conservative ang parents ko. Hindi nila to agad maiintindihan. Kaya isesekreto mo na lang sa kanila? Sa ngayon, paglilinaw niya. Ang labo mo? Si Vivian ka ba talaga? O isa kang impostor dyan? Magsabi ka nga ng totoo? Saan mo itinatago ang best friend ko? Lalaine naman. Nag-iisip ka pa ba o naloloka ka na talaga? Hindi mo ba naiisip kung ano mga pwedeng mangyari? Hindi ka ba nanonood ng pelikula? Paano kung bigla kang bisitahin na magulang mo at abutan kayong natutulog sa iisang kama? Paano kung mangyari yon? Ano na? Hindi naman sila dumarating nang hindi nagpapasabi. So, kaya ko na sigurong irigodo ng mga bagay-bagay. Lord in heaven, hindi ako sa'yo ng ganito ka, Vivian. Bakit mo ba ito ginagawa? Itinaas niya ang noo upang tagpuin ang mga mata nito. Doesn't it occur to you that I might love him? The hell, you do. Kung ganoon rin lang naman, bakit hindi mo siya pakasalan? I know. Malimit kong sabihin sa'yo na sana hindi muna ako nag-asawa ng maaga. Pero nasa tamang edad na kayo, hindi kagaya ko noon na teenager. He hasn't offered. Saka hindi ko rin sigurado kung siya yung tipong magpapakasal. Matapat na sagot niya. Sinapo ni Lalaine ng ulo nito na para bang sumasakit na yon dahil sa takbo ng usapan nila. Lalo lang kitang hindi naiintindihan. As a matter of fact,
Hindi ko naiintindihan ang buong pangyayari. Pwede mo bang subukan? Matagal itong tumitig sa kanya. Kumpara man lang sa pagtanaw ng utang na loob sa ginawa mong pagtanggap sa akin dati, susubukan kong buksan ang utak ko. Sino nga ba naman ako para i-judge ka? At least ikaw, nasa tamang edad ka na ngayon para diskartehan ang buhay mo. Thank you, Lalaine. Aniya, I think kakailanganin ko ng kakampi sa papasukin kong to. Nang sabihin niya iyon kay Lalaine, hindi niya pa alam kung gaano iyon magiging katotoo. Pumapayat ka yata. Puna ng mami niya nang umuwi siya ng bahay nila sa probinsya. Nagda-diet ako eh. Sagot niya para hindi ito mag-alala. Ang totoo ay hindi niya sinasadyang magpapayat. May epekto na rin siguro sa katawan niya ang pagod sa pag-a-adjust sa bago niyang sitwasyon. Nagtatrabaho siya buong linggo. Pagkatapos ay malimit siyang dalhin ni Zach out of town kapag weekends. Masaya naman yon, parang linggo-linggong bakasyon. Pero ang ibig sabihin lang nun ay halos hindi na siya nakakapagpahinga ng totohanan. Hindi naman sa nagrereklamo siya. Masyado silang masaya para magreklamo. At ang totoo ay ikinatutuwa niya ang pagbaba ng timbang niya. Marami na siyang pwedeng pagpipili ang damit. Ganun ba? Wag masyado. Baka naman mamalnourished ka na niyan. Saka bakit bihira ka yatang umuwi? Busy masyado, mami. Ang daming trabaho. Paiwas na tugon niya. Baka naman napapagod ka na masyado. Medyo maputla ka nga rin. Halika, diretso na tayo sa kusina. Ipinagluto kita ng paborito mo. Kumain ka nga ng maayos at nang magkakulay-kulay ka naman. Napansin nga rin ni Vivian ang pamumutla niya. Ipinapaalala niya sa sarili niyang maglagay ng makeup kahit hindi siya sa opisina pupunta. Nasaan sila, Daddy? Tanong niya nang mapunang mas tahimik ang bahay nila kaysa sa kinasanayan. Nayaya noong kaibigan niya dati sa kampo na mangisda raw doon sa kanila. Mga 3 araw sila doon. Hindi naman alam na uuwi ka. Kung alam noon, tiyak na hindi na yun sasama. Pero mabuti na rin po yun para makapaglibang naman siya. Sabi niya bago umupo sa nakahaing mesa. Wow, mukhang masarap to. Ngumiti ang mami niya. Parating nasisiyahan ito kapag pinupuri ang pagkain ito. O siya, kain na tayo. May gimik ang mga kapatid mo. Baka mamaya pa ang uwi ng mga yon. Sige, excited na ako. Doble ang kailangan niyang ipakitang effort sa pag-a-appreciate sa kanyang mami. Gayon din sa kanyang mga kapatid nang magsidatingan ng mga ito. Mas maganda rin ang uwi niyang pasalubong sa mga ito. She guessed she was making up to them. Nakokonsensya rin kasi siya kahit paano sa pagtatago sa mga ito. Hindi siya sanay. Panandalian lamang naman ito. Sabi niya sa sarili. Kailangan niya lang bumuelo para makapagsabi sa mga ito tungkol kay Zach. Sumisexy yata lalo ang ate ko ah. Biro sa kanya ni Bong, ang bunso nila. Siguro in love. Susog naman ni Don, ang pumangalawa sa kanya. Ano ba kayo? Hindi ba pwedeng magpa-sexy kung hindi in love? Tugon niya. Nasulyapan niya ang ina na pinapanood lamang sila. At saka kung anong dahilan, ang pakiramdam niya ay alam nitong may itinatago siya. Hanggang papaalis na siya kinabukasan, ay ganoon pa rin ang nararamdaman niya rito. Malakas ba talaga ang pakiramdam ng kanyang ina? Hindi siya marunong magtago ng tama. O baka naman guilty lang kasi siya. Mas gusto na lang niyang isipin na iyong huli ang tama. Nilagnat siya ng gabi pagdating sa Maynila. Mabuti na lang at sinundo siya ni Zach sa terminal ng bus. Binilhan siya nito ng gamot at binantayan hanggang huminaw na ang lagnat. Hindi pa rin siya nito pinapapasok ng sunod na araw para makapagpahinga. Mabuti na lang at bukod sa bahagyang pagkahilo ay maayos na ang pakiramdam niya ng Martes kung kaya't naghanda na siya sa pagpasok. Nagluluto sa kusina si Zach nang matapos siyang magbihis. Kapag nasa bahay niya ito, breakfast ang pinakapaborito niyang oras sa buong maghapon. She knew it was the idea of waking up with someone, talking to that someone, and sharing laughter with that someone to start the day that she loved most. Bukod doon, gusto niya ang hitsura ni Zach sa umaga. Gusot ang buhok, may pungay pa ng bagong gising ang mga mata, suot pa ang pantulog. Gusto niya yon dahil marahil ipinapaalala noon sa kanya na totoong narito na ito sa buhay niya, kasama sa bahay na ito. Heto na talagang perfect recovery food pagkatapos mong lagnatin. Anunsyo ni Zach bago nito ihain sa kanya ang inihanda nitong pagkain. Eggs a la Zach, fresh fruit juice and French toast. Nakaayos pa ang pagkain na parang mula sa isang 5-star hotel. Mukhang may natutunan ito kahit paano sa paglalagi sa mga mamahaling lugar. Pinalakpakan niyang pagkain. Ang set na iyon ang isa sa mga unang pagsubok ni Zach na magluto at mananatiling paborito niya dahil doon. Ang pagluluto ang naisipan nitong pagkaabalahan ng mga nakaraang araw. Tikman ko nga, malay mo nasa restaurant palang talent mo sa business.
I cook only for you, mademoiselle. Sagot nito na may puntong French pa. Alam niyang naiintindihan nito ang pasimple niyang paalala na maghanap ng mas produktibong paggagamitan sa mga oras nito. At nakuha niya rin ang ibig sabihin ng sagot nito. Hindi pa rin ito nakikita ang pangangailangan para roon. Napapitlag siya nang biglang may kumatok sa pintuan. Kumunot ang noo niya. Wala siyang inaasahang dumating ng ganoon kaaga. Nagsimula siyang tumayo. Ako na. Alok ni Zack. Tapusin mo na ang breakfast mo. Ikaw ang may office. Nagtungo ito sa pintuan para tingnan kung sino ang kumakatok. Nakangiting hinawakan naman niya ang tasa ng bagong brewed nitong kape at hinipa ng ibabaw noon. Kailangan niya lang maging pasensyosa. Pasasaan ba't makukumbinsi niya rin ito. Natututunan niya kapag may gusto siya mula rito ay kailangan niya lang iparamdam dito iyon. Unti-unti para gawin ito yun para sa kanya. Nagsimula siyang humigop ng kape. Sino ka? Muntik nang bumuhos sa kanya ang buong laman ng tasa nang marinig ang pamilyar na boses ng kanyang ama mula sa pintuan. Mabilis na inilapag niya ang tasa sa lamesa at tumayo para lapitan ito. Naabutan niyang nakatayo ang matanda sa labas ng pinto. Masama ang tingin nito kay Zack. Si Zack naman ay tila napadana sa kinatatayuan dahil sa presensya ng hindi nila inaasahang bisita. Daddy, ano pong ginagawa niyo rito? Wala ako sa bahay nang umuwi ka, kaya naisipan kitang puntahan. Hindi nito inalis ang tingin kay Zack pero sinagot siya nito. Pagkatapos ay isa ka lang nito inilipat ang tingin sa kanya. Sinong lalaking to? Halatang naunahan din ng ama ng pagkabigla kung kaya't hindi ito agad nakabuo ng konklusyon sa kung ano ang ibig sabihin ng presensya ng isang lalaki sa bahay niya ng ganitong oras sa umaga. Nabukod sa nakasuot pa ng pantulog, ay gulong-gulo pa ang buhok. Pero unti-unti na itong nakakabawi. At isa lang ang masasabi niya sa kanyang ama, matalino ito. Pumasok ito sa loob ng bahay at iginala ang tingin doon upang tila patunayan kung tama ang nabubuong hinala sa utak nito. Nang sunod itong tumingin sa kanya, ay puno ng akusasyon ang mga mata nito. Nagsasama kayo ng lalaking to? Sir, simula ni Zack. Kinakausap ko ang anak ko. Malamig na sagot ng daddy niya. Zack, please. Naintindihan ni Zack kung anong hinihiling niya. Nag-alangang nagpaalam ito. I'll just be outside. Mahinang sabi nito sa kanya bago magkusang lumabas ng bahay. Kagyat na sinundan ito ng tingin ng tatay niya bago siya muling harapin. Anong ibig sabihin nito, Vivian? Naging isang mabuti siyang anak, estudyante, manggagawa. Iyon ay dahil hindi niya kayang makita ang tingin sa mga mata ng kanyang ama ng sandaling yon. That look of utter disappointment. I'm sorry, Daddy. Iyon lang ang kaya niyang sabihin bago siya magsimulang umiyak. Ni hindi mo pa naihaharap sa amin ang lalaking yon. Naghihintay lang po ako ng tamang pagkakataon. At kailan ang tamang pagkakataon? Kapag buntis ka na? Kapag alam na ng lahat ng tao maliban sa amin? Hindi naman po. Kailan? Hiyaw nito. Hindi ako makapaniwalang kaya mo kaming bastusin ng ganito. Daddy, hindi naman po ganon. Wala po akong ganong intensyon. Pwes, ginawa mo na. Hindi ko alam sasabihin ko sa'yo. Aalis na ako bago pa kita masaktan. Tumalikod ang daddy niya pagkasabi noon. Dad! Hinawakan niya ang kamay nito para pigilan ito. Bitiwan mo ko, Vivian, kung ayaw mo masaktan. Dumagundong sa buong bahay ang boses nito. Dinig na dinig niya ang galit nito sa kanya na kahit minsan ay hindi pa nito napagtaasan ng boses. Sa kanya na pinakagigiliw nitong anak. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Hinihila nito iyon mula sa pagkakahawak niya. Malapit na itong makawala dahil sa malakas ng daddy niya kaysa sa kanya. Ginawa niya ang tangi niyang alam na paraan para pigilan ito, para humingi ng tawad sa ginawa niya. Lumuhod siya sa harapan ng kanyang ama. Daddy, please, I'm sorry. Daddy, I'm so sorry. Paulit-ulit niyang hikbi. Naramdaman niya ang dahan-dahang paghina ng paghatak nito sa kamay nito hanggang mawala na ang paglaban nito sa hawak niya. Tumingala siya rito. Daddy, naging mabait naman akong anak, di ba? Buong buhay ko, sinunod ko lahat ng gusto niyo. Lahat ay ginawa ko para sa pamilya natin. Hindi ako nanghingi o nagdemand sa inyo ni Mami ng kahit ano. Ito lang, Daddy. Ito lang ang hinihingi ko. Ibigay mo sa akin ang isang pagkakamaling to. Maliban sa kanyang hikbi, ay walang ibang maririnig na tunog sa loob ng maliit niyang sala. Matagal, hanggang sa dahan-dahan niyang naramdamang wala ng puwersa ang pagbatak nito sa kamay na hawak niya. Ano na lang sasabihin ng mami mo kapag nalaman ito? Mahina at may bahagyang panginig sa boses ng kanyang ama na magsalita itong muli.
Kilala niya ang tanong na iyon. Kapag nagagalit ito sa kanya mga kapatid pero hindi nito alam kung paano pagsabihin ng mga yon, ay parating iyon ang tanong nito. Kapag gusto nito silang kapihan sa isang sekretong dito lang nila nasabi, iyon din ang tanong nito. Kapag hindi na nito alam kung paano harapin ang kahit anong bagay, ang kanlungan nito ay kung anong magiging paningin ng kanyang ina. Magsasabi po ako kay Mami. Kakausapin ko siya. Mabilis na sabi niya. Tinitigan siya nito ng matagal pa ulit. Halata ang pakikipagtalo nito sa sarili bago pa makabuo ng desisyon. Tumayo ka na at mag-usap tayo. Sa wakas ay sabi nito. Ilang minutong nakaalis ang kanyang ama ay pumasok sa sala si Zack. Itinext niya lang ito na bumalik dahil mariing tumanggi ang daddy niya na makiharap dito. Matamang tiningnan siya nito bago umupo sa tapat niyang sofa. Kumusta ka? Tanong nito. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Tugon niya. Namumutla ka. Alam kong sinubukan niya akong unawain pero hindi ko maalis sa utak ko ang disappointment sa mga mata niya. At iyon ang pinakamasamang pakiramdam sa lahat. Hinawakan niya ang tapat ng dibdib niya dahil pisikal na sakit ang nararamdaman niya roon sa alaala ng tingin sa kanya ng daddy niya. Lumuhod sa harap niya si Zack at hinawakan ang kamay niya. What can I do to make you feel better? I'll be okay. I guess kailangan lang nila ng panahon. Gusto niyang umuwi ako para kausapin si Mami. Sasama ako. Alok nito. Huwag muna Zack, ako na lang muna. Mahal nila ako, kaya kahit labag sa kalooban nila, makikinig sila sa akin. Hindi ko alam kung paano sila magre-react sa'yo. I don't want to put you through that. Okay, pahayag nito. But I have to face them, sooner or later. Tumayo siya ng pagsang-ayon. It has to be later, Zack. Sa ngayon, ako na lang muna. Siya na lang muna. Dahil hindi niya masabi rito ang tanging kondisyon ng ama, para tuluyan siyang mapatawad. Magpakasal sila ni Zack o iwanan niya ito para makahanap siya ng taong, ayon dito, ay seseryoso sa kanya ng sapat para pakasalan siya. Saan tayo pupunta? Tanong niya kay Zack nang sapilitan nito siyang isakay sa kotse nito. Well, absent ka rin na lang sa work. We might as well use the time for the two of us, right? Malapit na siyang magtampo dahil tila hindi nito sineseryoso ang sitwasyon niya sa kanyang mga magulang. Sasabihin na niya rito na wala siya sa mood na magliwaliw, gayong nagdaramdam sa kanya ang daddy niya. Pero hindi niya na ituloy ang pagsasalita dahil pumasok ang sasakyan sa isang private compound. Paikot pababa ang kalsadang dinaraanan nila at tanaw sa mataas na kinaroroonan nila ang ibaba, kung saan naroon ang isang pool sa gitna ng botanical garden. The pool, it was more like a small man-made lake, really, was dark blue against the greeneries. Ito ang centerpiece ng isang napakagandang hardin. Makulay ang samot-saring mga bulaklak na tumutubo sa paligid. Nakanganga pa rin siya sa pamamangha nang huminto ang sasakyan sa parking lot na nakatago rin sa pagitan ng mga naglalakihang puno. Para silang nasa isang gubat na merong clearing sa gitna kung saan naroon ang pool at mga bulaklak. Tinanggal nito ang seatbelt nilang dalawa. Pagkatapos ay nauna itong bumaba para pagbuksan siya ng pinto ng kotse. Anong lugar ito? Namamanghang tanong niya. Heaven. Sagot nito. Right. This place looked like the heaven in her mind. Ang ibig kong sabihin, nasaan tayo? Anong tawag sa lugar na to? Heaven ang pangalan ng lugar na to. It's a private garden. Lalo pang lumaki ang pamamangha niya. Ang ideya niya ng garden ay yung halaman ng mami niya sa labas ng bahay nila at hinahangaan na iyon ng mga kapitbahay nila ng lagay na yon. Private garden? Wow, hindi ko maisip na may ganitong lugar sa loob ng Maynila. Sa inyo ba to? Do you like it? Like lang? I totally love it. Tugon ni Vivian. Dalawa na kayong may mahal sa lugar na to. Ani to. Dalawa? Sino yung isa? My mother. Natigil siya sa paghanga sa paligid. Humarap siya rito. Unang pagkakataong ito na ito ang bumanggit sa ina nito. Gayong normal na iniiwasan nito ang usapin tungkol sa pamilya nito. Dito siya pumupunta kapag may dinaramdam siya o kung gusto niya lang bumuti ang pakaramdam niya. Taguan niya at saka recovery place. I was thinking baka makatulong din sa'yo. Sa kanya bang garden na to? Hindi ko alam pero binili niya to sa pangalan ko. Nalaman ko lang nung nawala na siya. How do you feel about that? Nagkibit balikat si Zack. I don't think about those things. It's a beautiful place. It was nice that I got to keep it. Habang tinitingnan niya si Zack, may hinala siyang meron pang higit kesa sa sinasabi nito. Pero hindi niya ito pipiliting magsalita ng higit sa gusto nitong ibahagi sa kanya. Maghihintay siya kapag handa na ito.
Niyakap niya ang lalaki at inihilig ang pisngi sa dibdib nito. "Thank you for bringing me here," sabi niya. "Thank you for making me feel so much better."